Alam niyo ba mga kababayan na ang Philippine Army ay may ginawang Project Cobra na isang remotely operated battle-ready armament na halos magkapareho sa RCWS na ibang mga malalaking bansa? Sa hangaring tugunan ang pagdepende ng Philippine Army sa mga imported na kagamitang pangmilitar at armament, lumagda noong taong 2022 ang Department of Science and Technology o DOST sa isang kasunduan kasama ang ahensya para sa Project Cobra na kumakatawan sa Controller Operated Battle-Ready Armament. Ang kasunduan noon ay hahantong sa pagpapabuti ng kakayahan ng firepower ng mga armored vehicle ng Philippine Army. Ang kasunduan ay nilagdaan din sa Mechatronics and Robotics Society of the Philippines na isa rin sa mga ahensya ng gobyerno na may malaking maiambag sa nasabing proyekto. Nilalayon ng Project Cobra na magdisenyo at magsama ng isang caliber .50 Remote Controlled Weapon Station o RCWS para tumulong na matugunan ang mga mabibigat na problema ng Philippine Army tulad ng mapagal at naantalang paghatid ng mga teknolohiya at suporta ang gun operator ng mga Armored Personnel Carrier o APC na nasa frontline sa pagkikigma sa mga internal threat at maging sa external na problema lalo na sa China. At matagal nang na-overdue na modernization ng mga ari-arian ng militar upang umangkop sa mga pagbabago sa mga pangangailangan ng pambansang seguridad at soberanya. Ayon sa DOST, kumpara sa Project Buhawi o Building o Universal Mount for Heavy Barrel Automated Weapons, integration ay binuo ng mga scientists at researchers mula sa DOST, Metals Industry Research and Development Center para sa paggamit ng Philippine Navy. Halos magkapareho ang dalawang proyekto sa aspeto ng armas, on-mount EO system at on-mount ammunition, kabilang sa mga inaasahang bentahe ng mga proyektong teknolohiya sa pagtatanggol na binuo ng DOST. Ang Buhawi at Cobra ay ang paglika ng isang lokal na industriya ng depensa, pagbuo ng mga trabaho, mga bahaging pinagkukunan ng lokal, pagkakaroon ng mga lokal na eksperto, cost-effective, pagtitipid ng foreign exchange at potensyal na produkto para sa pag-export. At nitong unang bahagi ng buwan ng Oktubre, nagbunga rin ang inasam-asam ng mga nasabing ahensya at nabuo ang nasabing proyekto na sa kasalukuyan ay patuloy na sinusubukan sa Port Magsaysay sa Nueva Ecija sa ilang mga armored vehicle ng Philippine Army. Ang China ay hindi pinapalagpas ang kanilang pagmamanman sa mga nasabing mga proyekto ng sandatalakas ng Pilipinas at sinabi nito sa pamamagitan ng kanilang state-owned control media na The Global Times ng anumang pagtatangka ng Pilipinas na gumawa ng mga nakakamatay na bagay ay isang pagpapakita ng banta sa seguridad sa rehiyon. Hindi man ito binanggit ang nasabing bagay. Sa nasabing artikulo, sinabi ng ilang mga defense expert ng gobyerno ng Pilipinas na ang tinutukoy nito ay ang Project Cobra ng Philippine Army. Pagpapatunay lamang daw ito na ang China ay aktibong nagmamanman sa lahat ng galaw ng Pilipinas na may kaugnayan sa pagpapaunlad ng gamit militar ng ating bansa. Samantala, dapat bisitahin ng mga senador ng Estados Unidos ang Pag-asa Island upang pagtibayon ang eksporta ng superpower para sa pakikibaka sa teritoryo ng pinakamatanda nitong kalyado sa kasunduan sa Asya. Gayunpaman, naniniwala ang ilang mga defense expert na ang gayong rekomendasyon ay magpapagulo lamang at magpapaluba sa mga bagay. Sinabi na Ray Powell na nagsalita sa harap ng subcommittee noong October 7 na dapat formal na hilingin ng mga senador ng US sa gobyerno ng Pilipinas na idagdag ang Pag-asa Island sa kanilang mga opisyal na itineraryo kapag bumisita sila sa bansa. Saad niya, the images of senior US legislator offering aid and comfort while China's flotilla of enforcers looms threateningly nearby would itself be a powerful counter-IDCAD action. Regular na nakikita ang mga barko ng Chinese militia na nakapalibot sa Pag-asa Island habang pumapasok sa loob ng territorial ceiling nito sa isang punto. Sa pagkakaroon ng epektibong pananakop at kontrol dito, iginigiit ng Maynila ang soberanya sa loob ng 12 nautical miles territorial ceiling ng Pag-asa Island na nasa kabila ng West Philippine Sea. Sa kabila nito, ang Pag-asa Island ang naging upuan ng bayan ng kalayaan sa lalawigan ng Palawan na ang pinakamalaking maritime features sa Kalayaan Island Group na tahanan ng humigit kumulang 400 mga lokal, mga militar, tagapagpatupad ng batas at mga tuwan ng gobyernong sibilyan. Ito ay kabilang sa mga rekomendasyong nilatag sa US Senate Subcommittee on East Asia, the Pacific, and International Cybersecurity Policy ni CELITE Director Ray Powell para kontrahin ang tinatawag ng mga eksperto bilang iligal, mapilit, agresibo at napandinglang ng mga aksyon ng China sa West Philippine Sea.